Welcome to Another Day, Another Saint. So in this episode, pag-usapan natin si Saint Augustine of Hippo. So sino nga ba si Saint Augustine of Hippo? So si Saint Augustine of Hippo, he lived in the Roman Empire in the 4th century. From sinner to saint, his writings like Confessions and the City of God still inspires today. Tara! Hi, we're here with JV, another communication student from UST. JV, tatanungin kita, meron ka bang kasalanan nung bata ka na niregret mong gawin? Oh my gosh, nakakahiya. Pero, dati kasi nung bata ko, mahilig akong kumuha ng mga ballpen. Kasi parang, I don't know, ang pangit ng mga ballpen ko. Gusto ko yung ballpen nila, so kinakuha ko. Ayun. Well, nung bata ako, pagka, kunyari, sa homework or exam, hindi naman madalas, pero may mga attitude ako, may na nag-cheat ako, ganyan, so kasama ng mga friends ko, ganyan. I think lahat naman meron nagawang kasalanan ng bata. And for me, I think yung may mga times na hindi ko nasusunod yung parents ko kasi ako yung type na person na kapag gusto ko, gagawin ko talaga, gano'n. Okay lang yan kasi alam mo, si Saint Augustine, ganun rin siya nung bata siya. Hindi siya sumusunod sa magulang, nagiging bulakbol, makulit, bago siya maging saint. So, anong ginawa mo para maitama yun? Na-realize ko na magulang sila, yun talaga yung role nila, which is i-guide tayo. Kaya at the end of the day, ang ginagawa lang nila kung ano yung mas mapapabuti for us. So, nung mga time na yun, medyo mabigat kasi siya sa feeling. So, every time na gumagawa ko ng mga homework, parang hindi ko siya gawa. Hindi ko feel na ako yung gumawa nun. So, na-realize ko nung, of course, buti na lang, na-realize ko nung medyo bata-bata pa ako na ang pangit tong ginagawa ko. So, I think, for me, since there's nothing else that I can do about it, parang, I think I just have to make sure to myself na parang I'm not gonna do that again. I'm not gonna steal again. Hindi ako kukuha ng mga ballpen. May sarili naman akong ballpen. Like, you know, hindi ako magsasaya sa ballpen ng iba na mas maganda yung ballpen nila. So aside from the answers na nakuha natin from our interviewees, I believe meron pang tayong makukuha from Saint Augustine. Kagaya ng way niya ng pag-immerse sa scriptures. So binasa niya talaga yung Bible and na-realize niya na mali yung mga nagawa niya. Tama ka dyan. And syempre, for our last tip, maintain and be consistent. Syempre, yung mga pinag-aaralan natin, dapat ina-apply rin natin ito ng tuloy-tuluyan. Hindi pwede na iiwan lang natin ito at kakalimutan pagkatapos natin siya gawin. Kailangan hanggang dulo talaga, ina-apply natin to sa buhay natin. And kapag nawawala tayo, tingin lang sa taas kasi nandyan si Lord para gabayan tayo.